bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Sa gitna ng bagyo, ako'y maghihintay. Sa iyong mga kamay, nais kong magtiwala. Ang buhay ko'y iyong plano, O Diyos. Okay, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon, tayo po'y patuloy sa ating daily devotion. At sa araw at oras nito, tayo po ay tutungo sa ating pag-aaral, no, sa ating devotion. Ating meditate po ngayon ay ang talata mula po sa 1 Timothy chapter 6, verse 12. At ito po ay pamagatang nating not a fight to quit, a faith to keep. Ulitin ko po, ang ating pong title ngayon, ating pamagat. Take note nyo po. Not a fight to quit, a faith to keep. So, sa ating pong pagtalakay nito, tayo po ay nawa samahan po ng ating Panginoon at sa ating pong pagbabasan at unang panalangin, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa 1 Timothy 6, verse 12. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po at muli naming pag-aaralan ang iyong mga salita, Panginoon. Patatagin mo po ang aming pananampalataya, Panginoon. I-guide mo po ang aming puso at isipan nang sa ganon, Panginoon, ay malabanan namin ang mga gawa ng kaaway at ikaw po manguna sa buhay namin ngayong maghapon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo po palakasin ang aming mga katawan, Panginoon, at kung meron man sa mga nakakarinig na may sakit, Panginoon, patuloy mo pong bigyan ng kagalingan ang bawat isa, Lord. Lalo na po ang si Nanay Marilyn na nasa ICU, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapagaling mo sa kanya. Kiniklaim na po namin ang complete healing na ibibigay mo sa kanyang katawan, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Ano ho, sabi nga po ng ating scripture for today, fight the good fight of faith. No? Doon po ay may footnote, sabi doon, in the conflict with evil. No? Yan po yung mga conflict. No? Bakit nga ba tayo na may nakakilala sa Panginoon, pero bakit may mga pagsubok, may mga hindi magandang nangyayari, no? That is the conflict with evil. Sabi doon, take hold of the eternal life to which you were called, no? And for which you made a good confession, no, of faith in the presence of many witnesses, no? Napakahalaga po ng ating konteksto ngayon kung paano natin labanan at kung paano tayo tumayo at manindigan sa pananampalatayang ating pinagkaloob sa atin ating Panginoon Diyos o ating pinaninindigan. Kaya nga po dito sa ating pagtalakay, ang talata po ito ay isinulat ni Apostol Pablo kay Timothy na kanyang sabi nga ay
apprentice. Ano ho? Dito ho ay sabi nga ay Timoteo po. Nabubulol eh. No? Si Timothy po ay nung panahong yon ay pinamumunuan po niya ang iglesia ng Efeso at sa kanyang batang edad, no, dahil siya po ay nakababata, ano ho, marami pong kalaban at maling aral noon, ano ho. Kaya ay pinaalala po ni Apostol Pablo na ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala. No ho, ito po ay paglalakbay na may paninindigan. No, yung pala yun, ano ho. Kung tayo ay nananampalataya, tayo ba ay tumitindig? O minsan tumutupi na lang sa mga bagay na sinasabi natin minsan maling katuruan o some argumentation na sa atin ay sabi nga ay minsan ay ating pinagdadaanan. Kaya nga po dito sa unang bahagi atin pong himayin. Himayin po natin ang talatang ito upang ating maunawaan, no, sa kalooban po ng ating Panginoon at sa kanyang biyaya. Sabi nga po dito, no, ang atin pong paksaan ho, no, sabi dito is fight the good fight of the faith. From this text, from this first word na ito sa ating unang talakay ng scripture na ito, sabi doon, fight the good fight of the faith. No? Sabi nga po ni Watchman Nee, no, na isa sa mga theologians, sabi doon, Christian warfare is not about fighting for victory. It is fighting from the victory Christ already won. Ang ganda ho nung pagkakasabi doon ni Watchman Nee, sabi doon ay ang pagiging Kristiyano daw po ay hindi patungkol sa tayo ay lumalaban para manalo, kundi pinaglalaban natin ito dahil alam natin na si Kristo ay nanalo na. Ang good fight na ito sa atin po pinag-aaralan na ito ay sa Greek word na ginamit po dito ay kalos agon. Ibig sabihin po nito ay marangal, tama, at may layunin. Hindi away dahil sa galit o pansariling interes lamang. Bakit ito tinawag na mabuting laban? Yun po ang tanong. Fight the good fight of faith. Bakit? Dahil ito po ay laban sa kasalanan. Hindi po laban sa kapwa-tao. Mali po na isipin natin na ang tao ang ating kalaban. Halimbawa, meron tayo na nagkaroon ng argumentation. Mali po na isipin natin na kalaban natin siya. May mga tao minsan na dahil doon sa kanilang pinaniniwalaan, ay nakakulong sila doon. O sabihin natin, nabulag sila doon. Na kailangan nilang makita. Gaya na sinasabi nga sa John 9. No? Diba meron doong inborn na bulag. Pero dahil sa dumating ang Panginoon, no, sabi nga niya doon sa mga Pariseo, sabi niya doon sa mga bulag, wala akong paki kung ano yan anong inaano ninyo. Basta ako ngayon ay nakakakita at ako ngayon ay sabi nga ay ngayon ay nakikita ko na yung aking paligid, no? Isang bagay sa buhay natin na minsan tayo ay bulag sa katotohanan. Kaya nga po ang sinasabi ditong ng ating talata ngayon ay hindi ito laban sa kapwa-tao. Ito po ay laban sa kasalanan. O sabi nga, maling aral, takot at pag-aalinlangan at pagsubok na gustong humiwalay sa atin mula sa Diyos. Ano man ang mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon Diyos, yan po ang ating kalaban. Malinaw po. Kung tayo ay napapahiwalay sa Panginoon Diyos, meaning to say, no, ano pa man ang mga bagay na ito at mahihiwalay tayo sa Panginoon Diyos, yan po ay laban sa Diyos. Kaya nga po, ang tamang layunin po dito ay hindi tayo lumalaban para maging sikat o manalo sa anumang argumento. Dahil lumalaban tayo para ingatan at itaguyod ang katotohanan na nagliligtas. Ulitin ko po, hindi tayo lumalaban para maging sikat o manalo sa anumang argumento. Lumalaban tayo para ingatan at itaguyod ang katotohanan na nagliligtas. Dahil may sigurado pong tagumpay
Hindi po ito laban baka matalo tayo. Hindi. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang gumawa na nung siya ay nagwagi sa krus 2,000 years ago. Tayo po ay nakipaglaban at nanalo na. Hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa Kanya. Ibig sabihin, nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, you start winning. You won. Sorry nga. No? You already won. Nanalo na tayo. Sabi nga ni Charles Spurgeon, no, sabi niya sa isa niyang quotes, Charles Spurgeon po isa sa mga theologians na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi niya doon, it is a good fight because it is fought for glorious cause, under a sure commander, and with an unfading crown waiting at the end. Sabi nga po niya doon, di ba? Ito ay magandang labanan dahil ito ay, sabi nga ay, merong glorious cause, merong dahilan na nagbibigay ng kaligtasan, nagbibigay ng purpose sa ating Panginoon Diyos na nakikilala natin siya under a sure commander. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. He is our commander. Na meron niyang sabi dong at with unfading crown waiting at the end. Na siguradong merong sabi nga ay pagpapala, merong fries, merong ibang words yan. Gantimpala, tama no? Meron tayong gantimpala. Reward, yun, reward. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, mali pong isipin natin na ang pagiging Kristiyano ay laging payapa, yung wala ng problema at walang hirap. Dahil ang katotohanan po ay may labanan. Pero mabuti ito dahil pinapatibay tayo nito at pinapanatili sa tamang landas. Minsan yan yung mga paalala sa atin ng Panginoon eh. Di ba? Pero wag nating isipin na kaya ako pinahihirapan kasi ganito yung ginawa ko. Hindi po ganun yun. Kundi pinaalala ng ating Panginoon Diyos na may Diyos ka na dapat kang lapitan. Na may Diyos ka na siyang gumagabay sa iyo. Pero bakit nga po ba nahihirapan? Nahihirapan tayong lumaban. Sabihin natin, bakit ba pinipili pa rin natin yung gusto lang natin? Hindi po dahil mahina ang Diyos. At hindi rin dahil hindi totoo ang ating pananampalataya. Mali po natin isipin yun, ha? Dahil kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, sure yun, ligtas ka. Pero narito po ang ilang dahilan kung bakit ito nagiging mabigat din. Nagiging mabigat, sabi nga ay lakaran. Una, dahil ito po ay laban na hindi nakikita ng mata. Kaya nga po kinakailangan natin ng discipleship eh. Kailangan po tayong ma-disciple. At sa small group, or sabihin natin sa Bible study, doon po tayo nadi-disciple eh. Yun po ang tunay na discipleship. Ito po ay labanan na hindi nakikita ng mata. Hindi tayo nakikipaglaban sa pisikal na kalaban, kundi sa tinig ng pagdududa, takot, mga dating ugali, at pagnanais ng mundo. Mahirap po lumaban kapag hindi natin nakikita ang kalaban, di ba? Tama po ba? Sabi nga rin sa atin sa Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians 6:12. Verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbo ng espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen. Okay? So yan po yung sinasabi doon. Hindi ang tao. Pero bakit yung tao minsan nagiging kalaban natin? Kasi dahil ina-address nito yung maling pag-uugali. Na minsan bumabalik tayo doon. Tama ba? Dati kang hindi ka na magagalitin pero bumabalik ka ulit doon. Ito'y paalala po sa atin. Sabi nga doon, di ba? For the struggle is not against flesh and blood. Ibig sabihin, contending only with physical opponents. Hindi po yan.
tao. Kaya nga po, hindi tayo dapat magalit dun sa tao. Magalit tayo dun sa masama niyang ginawa. Pero hindi natin dapat siyang kamunihan. Kailangan natin siyang patawarin, kailangan natin siyang alagaan, kailangan po natin siyang mahalin. Kaya nga doon, sabi niya, it's not contending only with physical opponents, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this, sabi nga, present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Dahil mga, nandyan po yan. Nasa paligid-ligid lang po yan. Ikalawa, inaasahan nating maging madali ang lahat. Yan po yung isang bagay na kapag tayo sumunod sa Panginoon, ay okay na lahat yan. Magiging madali na. Okay na ito. Pwede na ako magpakuya-kuya-kuy. Kaya nga po, ang pinakamahirap na laban is yung discipleship. Madaling tumanggap Tama? Pero yung gusto mo nang sumunod, di ba, sa Book of John, no? Sa John 8, no? Gusto nila sumunod sa Panginoon, pero nung nakita nila na yung hirap, pinaliwanag sa kanila yung hirap, ang natira na lang po doon ay 12. At hudas pa yung isa. Naghudas pa yung isa. Kaya nga po, bakit tayo nahihirapan? Kasi inaasahan natin na magiging madali ang lahat. Minsan, akala po natin na kapag Kristiyano na tayo, wala nang problema. Pero ang katotohanan, ang paglalakad, kasama natin ang ating Panginoon Diyos sa anumang problema. Kaya nga po, hindi po yan laging madali. Pero, laging tama. Kaya ulitin ko po, hindi yan po laging madali, pero laging tama. Dahil ang hirap ay bahagi po ng paglago. Minsan nagkakamali ka, no? Paano yun? Nagkamali nga ako paano naging laging tama? Yes, pero you realize to go back to the Creator. You go back to the Counselor na siya nagka-counsel sa'yo. You go back to your Savior, our Lord Jesus Christ. Hindi ba? Kaya nagiging lagi siyang tama. Kasi you go back to your original o to the Creator. Hindi para konsintihin ka, kundi para itama ka. Kaya nga yung salita ng Panginoon Diyos, dito ka tinatama Sa tuwing ito pinag-aaralan natin, nakatulad nito. Minsan may mga ugali tayo na akala natin tama, tapos napakinggan natin, ganito pala yun. Diba? Tapos pinaniwalaan mo, Lord, baguhin mo ako ng katulad nito. Katulad nitong aral na ito. Bigyan mo ako ng lakas, patnubay at gabay. That is a good fight of faith. Ika-4, dahil may bahagi pa po tayo, ayaw pa rin nating isuko. Yan yung ayaw nating ibigay. Ayaw nating isurrender. Minsan, ang hirap ay galing sa paghahati ng puso natin. Kapag ang puso natin ay hati, yung hindi talaga tunay, gusto nating sumunod sa Diyos, pero ayaw pa nating bitawan ang sariling kagustuhan. Bisyo, ano pa mga bagay sa buhay natin. Yan po yung mga bagay na siyang pumipigil sa atin kung bakit tayo nag-struggle. At ikalima, ito ay laban para sa ating soul. Hindi po ito panandalian lang. Ito ay araw-araw na pagpili kung sino ang mamamahala sa iyong buhay. Sa mga oras na ito, sino ba ang ninanais mong mamahala sa iyong buhay? Ang Diyos na siyang lumikha at higit na nakakakilala sa iyo o ang iyong sarili? O ang iyong mga yaman o ang iyong mga pinagkakaabalahan? Nakakapagod. Pero ito ang pinakamahalagang laban na ating hinaharapin at hinaharap. Tandaan, ang paghihirap na meron tayo ngayon ay hindi tanda na tayo po ay talo na. Ito ay patunay na ikaw ay nasa labanan. Ito ay patunay na kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, na pinipili mong manatili sa panig ng Diyos, kahit nahihirapan ka, ito
ay patunay na nasa iyo ang Diyos. Alam niyo ba, ang mga inaatake na ngayon ng antindi na ho ngayon, no? Kasi ang inaatake na po ngayon ng kaaway is talagang ang loob ng church. At minsan, yung mga mananampalataya na, meron po kaming kina-counseling ngayon na yun yung napag-uusapan namin na nakikita namin kakaiba na yung kakaiba na talagang malapit nang dumating ang mundo dahil talagang makikita mo yung pag-atake malapit na po dumating ating Panginoon, no, dahil sa grabe ho yung mga struggle ngayon, even yung mga mananampalataya. Struggle in his faith, struggle in his situation, no? Minsan akala mo yung pinagpe-pray mo, yung pala yung aatake sa'yo. Nakakalungkot po yun. Pero, sa katulad ng ating tinatalakay ngayon, this is the good fight of faith. You need to stand, and you need to stand on the truth. Kaya nga kung hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, hindi natin maiintindihan yun. At doon sa sumunod na bahagi nito, sabi dito, take hold of eternal life to which you were called. Kaya nga po tayo kinakailangan natin panghawakan ito. Take hold of eternal life to which you were called. Tayo tinawag na rito. Tinawag ka na. Kailangan panghawakan mo na lang. Sabi nga ni John Stott, ng isa sa mga theologians na sa kanyang quote, sabi niya doon, eternal life is a gift received. Ulitin ko po, the eternal life is a gift received. Tinanggap na po natin. But it also a treasure to be guarded. Wow! Kinakailangan din po natin itong pag-ingatan, bantayan. A prize to be seized. A life to be lived to the full. Sa original Greek word po niyan, ang sabi po sa take hold ay, sabi nga po natin, epilambanomai. Banomai. Medyo mahirap banggitin. Sige po, ulitin natin. Epilambanomai. Yan. Ibig sabihin po niyan ay hawakan ng mahigpit. Huwag bitawan. Sabi nga, angkinin natin ito ng buo. Atin ito. Huwag kang maniniwala na dahil sa nagkasala ka, nawawala ito. Hindi. Pangawakan mo, Lord, naniniwala ako. Ako ay lingkod mo. Ako ay iniligtas mo. Mananatili ako sa iyo. Empelambanomai. No, yan po yun. Take hold. Dahil ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Hindi dahilan dahil may mali kang nagawa. Hindi ito pinagpapaguran. Pero sinasabi po rito, hawakan mo ito ng mahigpit. Ibig sabihin, huwag mong hayaang maagaw, matabunan o iwanan mo ito dahil sa hirap, tukso o pagiging abala mo sa mundong ito. Tandaan, tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos. We are being called. Hindi po aksidente na ikaw ay nasa Kanya na. Hindi, ngayon, sabi nga, kaya nga po, kinakailangan po nating tugunan ang tawag na iyan sa pamamagitan ng pananatili natin sa Kanya. Sabi nga ng quote din ni Corrie ten Boom, no? Sabi niya doon sa isang quote niya doon, you do not hold on eternal life because you are strong. Hindi mo yan hinahawakan dahil malakas ka, magaling ka, matalino ka. You hold on because He is faithful who promised it. Pinanghahawakan mo ito dahil siya ang nangako. Malinaw po. Kaya nga pag pinanghawakan, Lord, naniniwala po ako dahil nangako ka, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Kaya Lord, aalisin mo ko sa bangungot na ito. Aalisin mo ko sa katamarang ito. Aalisin mo ko sa kasalanan ito. Aalisin mo ko, Panginoon. Tutulungan mo ko upang makabalik sa iyo. Dahil ang katotohanan, ang pagsisimula ay simula pa lang. Kailangan itong ituloy at ingatan hanggang dulo. Meaning to say, nung tinanggap mo ang Panginoon Diyos, yan ay simula pa lang.
Kailangan mo ituloy. At sumunod, sabi dito, for which you made the good confession of faith in the presence of many witnesses. Kaya nga po nagiging saksi ka ng mga tao sa paligid mo. O sabihin nga ay, nagiging patutuo ka. No? For clarity. Nagiging patutuo ka. Ay, tunay nga ito na lingkod ng Panginoon Diyos. Sa buhay ba natin ito, masasabi natin na tayo ay tunay na lingkod ng Diyos? Masasabi rin ba natin ito? For which you made the good confession of faith in the presence of many witnesses. Naibabahagi mo ba yung salita ng Panginoon Diyos? Natitindigan mo ba ang katotohanan na mula sa ating Panginoon Diyos? O aayon ka na lang kasi ayaw mong masaktan siya? Sabi nga ni Billy Graham, your confession is not just what you say before people. It is what you stand for before God until your last breath. Ulitin ko po. Your confession is not just what you say before people. Kung ano yung sinasabi natin sa mga tao, is what you stand for before God until your last breath. Ano ba yung pinanghahawakan mo sa ating Panginoon Diyos? Ano ba yung pinaniniwalaan mo, pinaninindigan mo sa Panginoon Diyos? Confession, sa Greek word po ay, sabihin po natin, homologia. Homologia. That is confession. Homologia. Ibig sabihin ay pag-amin na ang ating sinasabi ay tugma sa katotohanan ng salita ng Panginoon Diyos. O sabihin natin is you're walking the talk. Tumutugma siya sa sinasabi mo at tumutugma siya sa buhay mo. Ito po ay tumutukoy sa oras na tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus. Na inaamin natin na siya ang Panginoon at tagapagligtas. He is the Lord and our Savior. Minsan kasi nalilimutan na natin that He is the Lord. Minsan nandun na lang tayo sa salvation. Ibig sabihin ng Lord, siya ang ating sinusunod. Hindi siya ang sumusunod sa atin. Di ba? Minsan naiinip tayo sa mga panalangin na ating pinapanalangin sa Kanya, kaya minsan nagtatampo ka. O nagtatampo tayo dahil ang tagal-tagal. Pero He is the Lord. Mas alam niya ang makabubuti sa atin. Marahil nung tayo ay nabinyagan o sabihin natin nung tayo ay na bautismuhan, o tumayo tayo sa harapan ng kapwa nating mananampalataya, ay yun ang iniisip natin. At sa ating pagtanggap na yan, ay kinakailangan po natin na sundin ang ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating pag-amin, ang pag-amin natin noon, nung tayo ay nabautismuhan, ay hindi lang po salita. Ito po ay kasunduan. It's a covenant. When you surrender yourself, when you confess everything to Him, naging patutuo po yan. Kaya binautismuhan ni Pastor, I baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Yung may testimony ka eh. Ano ka dati? Bumalik ka ba o hindi? At ngayon, ang laban mo, ang laban ko ay patunay na totoo sa kung paano tayo o paano natin inaamin ang ating mga dating pagkatao. Kung paano natin ngayon ginagamit ang buhay natin na ayaw na nating ibalik ang buhay natin doon sa dati nating nakaraan. Sabi nga ni D.A. Carson, to confess Christ is to align your life with His truth. Ulitin ko. To confess Christ is to align your life with His truth. Inilalagay ba natin ang sarili natin sa katotohanan na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? And to stand by it no matter what comes. Kaya pa rin ba nating tumayo kahit na minsan may masakit, minsan may nasasaktan. Dahil sa katotohanan ito,
Tama. Minsan, maling akala po natin na basta alam ko sa sarili ko na hindi ko na kailangan ipakita pa. Dahil nakikita naman ng Diyos. Yeah, minsan yung ating pag-uugali, alam naman na ng Panginoon Diyos. Hindi ko na kailangan ipakita sa kanila. Hindi ko na kailangan gawin yan. Hindi ko na kailangan sumunod. Alam naman ng Panginoon Diyos sa puso ko na ako'y naniniwala sa Kanya. Pero may mga circumstances na dumadaan sa buhay natin na kailangan nating maging patutuo. At ikaw yun, ang patutuo ng Diyos. Ikaw yun, bilang pinili niya. Ikaw yun na gusto niyang maghatid ng mabuting balita. Dahil ang katotohanan po, ang tunay na pananampalataya ay matapang na ipinapahayag at pinaninindigan lalo na sa harapan ng iba. Kung ang mga taong inaabot mo na salita ng Panginoon Diyos hindi maniwala sa iyo, okay lang yun. Ang mahalaga na iparating mo sa kanila. Hindi sila nakikinig, natutulog lang sila o ano pa man ang ginagawa nila, huwag nating isipin kailanman sa mga taong yan na imposible sila na makakilala sa Panginoon Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, tayo noon, imposible rin tayo sa mga tao na nakakakilala sa atin. Pero dahil ang Diyos ay mahabagin, naniwala siya na ikaw at ako ay magiging Kanya. At ngayon, nangyayari yun. Bakit po ito mahalaga? At may, sabi nga ay, kaugnayan sa ating buhay ngayon. Dahil hindi po tayo nag-iisa sa paghihirap. Lahat tayo may mga pinagdadaan ng paghihirap, di ba? At ang hamong ito po ay hindi lang para kay Timoteo noon. Ito po ay para sa bawat isa sa atin. Sa pagharap natin, sa problema, tukso, takot o panghihina, ipinaalala po sa atin ito na normal na may labanan. Pero hindi ito laban na dapat nating talikuran. Hindi ka dapat sumuko. Ang kaligtasan ay regalo, pero kailangang ingatan. Tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus ng libre, hindi mo pinagpaguran. Ngayon, ito ang hamon sa atin. Huwag nating hayaang mawala o matabunan ang buhay na ito dahil sa mga pagiging abala natin sa mundong ito. Hawakan po natin ito ng mahigpit, araw-araw. Dahil ang iyong pag-amin noon ay may kaakibat na paninindigan ngayon. Noong inamin natin ang ating Panginoong Hesus na tayo ay makasalanan o inamin natin sa Kanya na tayo makasalanan at isinuko natin ang ating buhay bilang siya ang ating Panginoon at tagapagligtas sa harap ng mga saksi, yan po yung nagpabautismo ka. Gumawa ka ng desisyon. Ngayon, ang pamumuhay mo ay siya patunay na patutuo ng iyong pag-confess na yan. Kapag hindi tayo sumusuko, sinasabi natin, totoo ang Diyos na pinili natin. Kaya ako nananatili tayong matatag, pinapahayag mo sa sitwasyon mo na ang Diyos mo ay totoo. Dahil tayo ay may tiyak na layunin at kasiguraduhan. Lumalaban tayo, hindi dahil wala tayong kasiguraduhan, kundi dahil sigurado tayong si Jesus ang siyang nanalo. Ano man yan, sakit, karamdaman, financial struggle, relationship struggle, o anumang struggle yan. Dahil hawak po ng ating Panginoon Diyos ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Sabi nga sa atin ng Romans 10 verse 9, Kung ipinahayag ng iyong labi si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. No? Sabi doon, if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord, ibig sabihin po nun, recognizing His absolute sovereignty, no? And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Malinaw po yan. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, sabi nga ng isang quote, hindi ko alam kung sino po nagsulat. When you feel like quitting, remember
why you started. Kung feeling mo parang gusto mo na sumuko, kung gusto mo nang umayaw, tandaan mo, bakit ka nga ba nagsimula? You were called by God, bought by Christ, and kept by His power. O sa Tagalog, ikaw ay tinawag ng Diyos, binayaran ng Panginoon Diyos ang iyong mga kasalanan, at dahil sa kanyang kapangyarihan, ikaw ay nandyan. This is not a fight to quit. It is a faith to keep until the end. Mga kapatid, bilang pagtatapos, dito po sa ating paksa, no, sabi nga, not a fight to quit, but a faith to keep. Sabi nga sa atin, ng 1 Timothy 6:12, muli ko pong babasahin. Fight the good fight of faith. In the conflict with evil, take hold of the eternal life to which you were called, and for which you made the good confession of faith, the presence of many witnesses. Huwag kang susuko. Hawakan mo ng maigpit ang buhay na walang hanggan. Panindigan mo ang iyong pagtanggap sa ating Panginoon Diyos. Hindi ito laban na tatalikuran lamang natin. Ito po ay pananampalataya na dapat po nating ingatan magpakailanman. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at patatagin tayo ng ating Panginoon Diyos sa bawat hakbang na atin pong gagawin. At ngayon pong araw na ito, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para po sa kanyang reflection. Antay ko yung Wendy's burger. Yeah, Wendy's Burger para po sa kanyang Wendy's Burger. Busog na po ba? Okay, magandang umaga Wendy's po Burger. muli sa ating Panginoon at sa inyong lahat. At tayo po ay pinag-aralan natin yung ipaglaban ng puspusan ang ating mga pananampalataya. Hindi po ibig sabihin ay makipag-away tayo sa ibang tao. Ang labanang tinutukoy po dito ay laban sa ating sariling mga pag-aalinlangan, takot, masasamang gawi, at sa lahat ng bagay na nalalayo sa atin sa Diyos. Ang pananampalataya po ay hindi lang basta pag-alala o pagdarasal. Kailangan nating piliin at panindigan ang tama at mabuti. Kahit mahirap, kahit wala tayong kasama, o kahit tayo na lang ang gumagawa nito, panindigan po natin sapagkat ang Panginoon po kailanman ay hindi tayo iiwan at hindi tayo pababagyaan. Ang mga halimbawa po nito ay kapag pinili nating maging tapat at kahit walang nakatingin, iyan po ay paglaban sa ating mga pananampalataya. Kapag nagtitiwala ka pa rin sa Diyos kahit may sakit o may problema, circumstances na pinagdadaanan, yan po ang paghawak sa buhay na ipinangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang isa po ay kapag hindi ka sumuko kahit na matagal bago dumating ang tulong na hinihiling natin sa ating Panginoon, yan po ay paninindigan sa ating pananampalataya. At tinawag po tayo ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Hindi ito ibinibigay ng kusa o bigla. Ito po ay ating nilalakaran, pinaniniwalaan sapagkat alam natin na ang Panginoon ang nangako sa atin. Kailangan po natin itong hawakan ng mahigpit at ingatan sa ating puso. Noong sinabi nating naniniwala tayo na ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas, ay yun po ang simula ng ating paglalakbay. Yun po ang simula ng ating pakikipaglaban sa kasamaan. Sapagkat kung tayo po ay inihayag natin ng ating dila na ang ating Panginoon ang siyang tagapagligtas natin, ay naandyan na po ang kaaway. Sabi nga po doon sa, binasa nating verse, yung mga sa himpapawid. Yung Epeso, kanina, Epeso 6. Well, Epeso 6:12, sabi nga po ay
yung mga kaaway ay naandyan lang sa ating tabi, hindi natin sila nakikita, naandyan lang sila sa himpapawid at umaali-aligid. Kapag po nalaman nila na tayo ay buong puso na isinurrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon, yan, umaatake na po sila. Sapagkat alam nila na hindi na nila tayo madadagit sapagkat tayo ay nasa Panginoon na. Doon po na matitest ang ating paninindigan sa ating Panginoon na hindi tayo, kung tayo ay nagbago na, unti-unting na nagbabago, hindi naman po yan biglaan. Unti-unti nating nababago ang ating sarili, yung mga dati nating gawa ay hindi na natin nagagawa. Yun naman pong kaaway, unti-unti ka namang hihigitin papunta uli doon sa mga dati mong gawin. Yun po yung kailangan nating bantayan at panindigan na tayo ay lalakad sa presensya ng ating Panginoon at hindi na tayo bibitaw sa Kanya. At doon po natin makakamtan ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun lamang po at patuloy po tayong manalangin na gabayan tayo ng ating Panginoon. At kasi hindi naman po natin yun magagawang mag-isa ng dahil lamang sa sarili natin. Yun po ay sa biyaya at presensya ng ating Panginoon. Kaya natin nagagawa yung mga bagay na yun na pagtalikod sa mga kasamaan. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Yun, praise God, no? At ngayon sa ating pagtatapos, let's acknowledge, yung mga kasama natin, no? Yung mga nakasama natin ngayong umagang ito, no? At ngayon po, tayo po ay pinangunahan ng ating kumare, kaibigan, kababata, at partner sa negosyo. Yan, kasama po natin ngayon ang Azucena Tanyo family. Yan. At kasama po natin ngayon ang mag-asawang ito, ang pamilyang ito. Yan, kasama po natin ang yan sa pangunguna ni Brother Arthur at Sister Carmeline. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Carmelite, no? Barangay Concepcion. At syempre, pagbati rin natin sa inyong mga anak, kay Julene at kay Pao. At batiin na rin natin, nakita ko kasama natin dito yung aming inaanak na si Tyrone at si Janessa na lagi rin nakikinig, no, ng ating God's Morning. Purihin ang Panginoon Diyos sa inyong buong pamilya. Yan, kay Tyrone at kay Janessa. At siyempre sa buong Azucena Tanyo family. Yan. At sinundan po yan ng ating kapatid mula po sa Villa Escudero. Kasama po muli natin ang Patual family yan, sa pangunguna ni Nay Winnie Patual. At pagbati na rin natin sa kanyang kay Ate Lisel Dalangin at sa inyong buong pamilya dyan sa Villa Escudero. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At nasundan po yan ng ating kapatid from Liliw, Laguna, ang Arocena family. Yan, kasama po natin si Nay Edna Arocena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong buong pamilya. At tungo naman tayo sa Usamis, no, City. Kasama po natin ang C family, no, sa pangunguna po ni Dr. Julia. At pagbati rin natin sa buong family dyan kay Sir Dodong, kay Johan, kay Kerwin at kay Jansen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At nasundan po yan ang ating kapatid mula po sa Bulaking, Chaong, no? Kasama po natin si Nay Marta Artillaga. At pagbati po natin dyan kay Kuya Chris, nakasama rin natin ngayon. Ganon din kay Nay Gori, no? Kay Nay Lina, kay Iyasel, kay Inigo. Yan, isang kagalakan po. At pagbati rin natin sa ating kapatid from USA, no? Dyan sa Washington, no? At pagbati po natin kay Sister Abigail A. daw, no? Yan. At isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, no? At sama rin po natin ngayon, yan, ang Andal Artillaga family, yan, sa pangunguna po ni Pastor Ape, no? Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong buong pamilya dyan sa South Meadows, no? Yan. At sino pa? Yan. Yan, nabati ko na si Kuya Chris. Yan, at yan, pagbati rin po natin din kay sa ating Nanay Remy, no, diyan sa Dolores, Quezon. Isang mapagpalang umaga po, Nay Remy. Yan, at sa buong pamilya po ninyo at sa buong angkan, isang mapagpalang umaga po. Yan diyan sa Dolores, Quezon. Yan, kay Nay Remy Alinea, no. Sino pa?
Yan, nabanggit ko na rin yan. Kasama rin natin ang aking nanay. Yan. At pagbati rin po natin yan. Nabati ko na si Sister Lisel. Yan, si Brother Arthur. Yan, nandito rin. Mukhang nasa Angkorahe pa. Yan, at pagbati rin natin sa ating kapatid from Manhattan, no? Diyan sa Barangay San Francisco, San Pablo City. Kasama po natin ang Nonoso family. Yan. Yan, kasama po natin si Ating Nela Nonoso. Yan, at yan, nabanggit na rin natin. Ito si Ate Lisel. At from Biray family, yan, diyan sa Bae, Laguna, kasama po natin. Yan, at isa sa mga talik na kaibigan natin, no? Yan, ayan. Kasama po natin ang mag-asawa si Brother Mike and Sister Grace. At syempre, pagbati natin sa kanilang mga anak. Diyan kay Miko, kay Carl, kay Ellie. Isang mapagpalang umaga po. At syempre, pagbati natin dyan sa mga baby na nandyan kay Baby Dion at sa aking inaanak na si Butchay. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At from Dolores ulit, balik tayo. Kasama po natin si Tatay Victor Dalangin at Nanay TC Dalangin niya. Isang mapagpalang umaga. At tungo naman tayo sa Barangay Santa Rosa. Kasama po ulit natin ngayon si Caroline Mercado. Isang mapagpalang umaga at pagbati natin dyan sa inyong lahat. Siyempre sa aking anak na si Casey. Ganun din kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, kay Sian, no? At syempre kay CJ, no? CJ Laki, yan, no? Yan, kasama rin po natin, yan, isang mapagpalang God's morning po sa ating lahat. Okay, sabi nga dito ng aking kapatid, truly God is faithful and He will fulfill His promises. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. Yan, okay, praise God. Yan, si Janessa, yan, nabanggit ko na. At yan, kasama rin natin si Honey Dipo, si Cindy Mercado, isang mapagpalang umaga sa iyo dyan sa Pampanga. At I think lahat ay nabanggit ko na po. At sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay magtatapos na. Nawa tayo po ay napaalalahanan ng ating devotion na ito. At nawa ay ating pong pangingatan at panghawakan ang pananampalataya na nasa atin dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po, tayo po ay magtatapos na, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa oras na ito, Panginoon, sa iyo pong pagtalakay ng talatang ito sa 1 Timothy 6:12, Lord. Salamat Panginoon dahil ikaw po ang lumalaban sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katatagan ng pananampalataya upang kami po ay magkaroon ng lakas na nagmumula lamang sa iyo. Inaamin po namin, Panginoon, na hindi po namin kayang panghawakan kung ito isa sarili lamang namin nagmumula. Samahan mo po kami bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong pangalan. At hindi dahil sa aming kasariling kakayahan. Sa iyo po ang papuri at sa lahat ng ito. Naniniwala po kami sa kagalingan, Lord, sa probisyon, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa na narito ngayon. Kasama namin ngayon sa bawat nakikinig sa mga oras na ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos, na siyang nangungusap at nagbibigay, Panginoon, sa amin ng lakas at pag-asa. Kaya, Panginoon, hayaan mo purihin ka namin at pasalamatan. Salamat po. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this our prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Problema lang yan, problema lang yan. Sa'yo'y nagtitiwala, Jesus. Jesus, ang ngalan mo ay magiging matatag. Problema lang yan, problema lang yan. Sa'yo'y nagtitiwala,
Jesus.